bakit buhay pa siya hanggang ngayon. Nung mga hindi na uso pa yung bakuna, mga kababayan, yung edad ng tao, the average lifespan, 85, 90. Nang mauso yung bakuna, 50 anyos pa lang, tigbak. Dami ng sakit, high blood. Programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas, mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Bicol Region, Philippines, the land of fear, the land of gold, to the world. So, ngayong umaga, mga kababayan, kumusta na po kayo? Lalo bang tumindi yung panic? Ay, pasensya na po kayo. May nagreklamo sa iyo, kuya, kung bakit lagi akong nakangiti. Ganito po siya. Tama yung sagot ni ni kuya sa inyo. Naging mannerism ko na po siya. But pipilitan ko na yung mannerism na yun. Nasanay kasi akong gano'n eh. Tama naman po kayo na pag mga seryosong bagay, di man kailangan na ako ay tumawa. Kaya lang minsan, nakatawa pa rin ako. Ngayon, ang akin pong iniisip kasi, napakabigat ng ating mga topics. Ayoko naman na makadagdag pa sa bigat ng inyong damdamin. Yung mga iniisip po ninyo sa ngayon, lalo na't the whole world is under public health emergency. Pinipilit kong ma-lighten up just like the President sa gitna ng tawag dito, kahirapan na atin pong na-experience ngayon. Yung ating Pangulo, pilit na nagkakrak ng jokes to lighten up. Yan. Kaya lang kung it is not in bad taste, if it is in bad taste, it is not in good taste sa inyo, pagpasensya na po ninyo, mga kababayan. Gusto ko kasing timplahin yung ating live streaming. Yung iba, mas gusto nilang relax lang tayo, di ba? Minsan kasi nami-mix ko. Yun pala yung aking discussion, dapat seryoso na. Ginawa kong comedy. Di ba? Wala man po ako, diferensya sa pag-iisip. Wala man po. Ayos man po yung pag-iisip ko. Kaya lang, yun na nga po, naging mannerism ko. I'll avoid it as much as possible, mga kababayan, as we discuss serious things, serious topics dito po sa ating programa. So ngayon umaga, pag-usapan po natin yung naging statement ng ating Pangulo kagabi. Let's pray very, very hard for our country and for every one of us, mga kababayan, and especially to our leader na makikita po ninyo kung gaano katindi ng kanyang obligasyon, gaano kabigat ng kanyang obligasyon ngayon. At alam naman natin po na matanda na yung ating Pangulo, but ginagawa niya ang lahat para maging maayos ang takbo ng ating bansa sa gitna nitong krisis na to na ating kinahaharap. So nagpalabas siya ng warning kasi, yun ang pag-usapan natin. Kasi just like what I was telling you, wag kasing OA. Do not panic. Sabi ng ating Pangulo, do not overdo. We act in unison with the national government. Nagkakanya-kanya tayo eh.
Yung iba na siguro because of so much excitement na mapansin ng mga tao, wag na yung politics po, wag na. Mapapansin kayo ng tao sa tamang panahon. At kung kayo ay gagawa ng tama, pero pag OA, tulad ni Bikoy, anong bayan siya, no? Anong? Pasay ba yun? O, mamaya, mga kababayan, pag usapan natin ang mga bagay na to kasi papapil kasi yung iba. Yun ang masama sa atin. Then, yung iba, naghahanap lang po kasi kayo ng problema. Pwede ba solusyon yung hanapin ninyo? Huwag na ninyong i-highlight masyado yung problema. Pag nakita ninyo yung problema, solusyon yung ibigay ninyo. Problema natin dito sa ating bansa, mga kababayan, hinahalokay natin yung problema. Yung tao, mga kababayan na nanonood, sumisikip yung pag-iisip. Sabi ni Chinkitan, if you are not part of the problem, if you are not part of the solution pala, baliktad, you are part of the problem. Okay po, mga kababayan, so pag-usapan po natin, and yung ating Pangulo may mga specific instruction to our local officials, the PNP, and the military. Baka masamain naman po ninyo. Tigil na muna. Quarantine na muna ninyo ang inyong mga bibig, yung mga wala mang maitulong. Ako na-appreciate ko si ngayon. Na-appreciate ko si Laila de Lima. Lumabas isa, once lang po, at sakto yung sinabi niya. Wala man niya akong problema rito sa detention cell kasi naka-quarantine na niya ako ng 3 years. Ayos, kabayan! Huwag nang magsasalita pa. Ayun na, tama na yon. Mag-isolate ka na dyan ng tuluyan, lifetime. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, and may panawagan tayo sa ating mga barangay officials kasi napagmamasdan natin, parang napakabagal ng response po ninyo. Ano pa yung hinihintay ninyo? Mga barangay officials, kayo na nasa front line. Sabi nga, other than our health workers and the military. Ngayon, pag-usapan po natin itong nangyari sa Italy kasi 13 doctors nangamatay. May mga pari pa. And the death toll, mga kababayan, sa Italy surpassed that of the death because of COVID-19 sa China. And pag-usapan din natin in America, alam po ninyo, ayoko kayong, anong tawag doon? Mag-adit? Mag-alala. Ayoko kayong mag-alala, kaya lang, sabi nga, the writings on the wall are becoming clearer and clearer. The writings on the wall, mga kababayan. Ilan po ninyo yung balita dito sa siguro hindi masyado ito napapansin kasi nakatutok tayo masyado doon sa COVID. Bilang tayo ng bilang ng mga nangangamatay and infected. Then yung mga actions ng ating mga leaders ng mundo, di na natin masyado napapansin. Alam ba ninyo, mga kababayan, yung plano ng Amerika by the President mismo
Pati yung Washington, gusto nilang i-evacuate. I-evacuate. Washington mismo, paano yun? Bakit nila planong i-evacuate? Mga kababayan, ano yung kinatatakutan nila? With this coronavirus, kailangang i-evacuate nila pati yung gobyerno. What's happening in the American people, mga kababayan? Alam ba ninyo na right now, yung balita ngayon, hindi lang sa pagkain sila na panic buying. Maybe OA, pero I sense, mga kababayan, something is very, 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 very wrong. They sense something very, very, very wrong, mga kababayan. So yun po ang ating pag-usapan kasi hindi naman po sa kung ano, nakita naman po ninyo ang mga napanood ninyo yung ating mga previous broadcast, live streaming. Yung mga sinasabi natin so far, nagkakatotoo na. Yung mga sinasabi natin, the collapse of the economy, sabi ko sa inyo, walang pumansin masyado. Yung live streaming ko noon, parang hindi nag-viral. Ilan lang yung nanood noon? I-search ko po. Hindi yata nag-30,000. Hindi siya nag-viral. Iwan ko siguro, hindi naman niya totoo siguro. Sabi ko noon, 2 months ago, ano ngayon? March na, no? Early January, sinabi ko sa inyo, yung nagsisimula pa sana. Yung pagkalat, mga kababayan, ng virus, di ba sinabi ko sa inyo, prepare for a global economic collapse. Tingnan ninyo yung mga pahayagan ngayon. Walang pumansin sa aking warning. Walang pumansin. Baka iniisip ng mga tao, ito naman anya si Mr. Maravillas, assuming. Economic slowdown is looming. Nasa na yung Ayan. 1,200. Kita mo. Economic, asan yan? Goya. Kailan to? January 31. 31, episode natin. Ito. Alam mo ninyo kung ilan yung nanood lang? 9,200 views. Ang titulo nito, mga kababayan, Economic Slowdown is Looming. So, iwan ko sa 9,200 kung may naniwala. Nanood lang siguro. Tapos, pinagkibit balikat ng mga tao. That's my episode. January 31, 2020. Iniisip siguro mga tao, sino ba to? Sino ba itong mukhang bayag na salita ng salita na akala mo prophet siya? Na akala mo magaling siya? Pangit-pangit niya na taong yan, probinsyano? Di man matalino. Baka yun ang iniisip ng karamihan. I am inviting you sa mga susunod nating mga episode, mga kababayan, kasi pahigpit ng pahigpit ang sitwasyon. And gusto ko lang pong tulungan kayo na hindi man po ako magaling talaga. Di man talaga po ako magaling. Siguro, binigyan na lang ako ng special gift ng ating Panginoon na yun bang understanding of things based doon sa kanyang salita. Kaya po yung ating mga discussion, it is based on a biblical perspective.
It is not based sa analysis, political analysis, economic analysis ng mga secular experts. It is not based on that. Although, mga kababayan, I am also using data galing sa kanila, pero yung ating mga discussion, it is based on the biblical perspective. Bakit pinili ko na biblical perspective? Kasi po, sa aking kunting pagtutuo ng pansin dito sa mga bagay na to, na-found out ko po, mga kababayan, na ang lahat ng nangyayari sa ating mundo, nasulat na. The past, the present, and the future. You just have to read. And ask for the guidance of the Holy Spirit. And you just have to believe. Only that, sabi ko sa inyo mga kababayan, Satan is very skillful. From day one ng ating existence, nandyan siya to disrupt, mga kababayan, the creation of the Almighty God. To destroy us. Nandun siya eh. Until the end, nandyan siya. And people of the world must be aware of that, mga kababayan. Kaya, sa abot ng ating makakaya, unti-unti, dinidiscuss natin ang mga bagay na to. And I am asking your prayers para po sana naman ay tayo'y bigyan pa ng marami pang mga araw, di ba? Para magawa natin ang bagay na to. Kasi may mga nakikita tayong mga tawag dito, mga tanda na baka, mga kababayan, pati yung itong ginagawa natin. Kasi what if yung technology would be destroyed? Yung mga bansa na mayayaman, mga kababayan, they have that capability. And I think that's the reason why ito pong si Trump, nagplano na po sila. Actually, yung plano nila matagal na eh. Nagplano na sila. Kung magkakagipitan na niya, kailangang mawala tayo rito. So, they will be operating the nation from elsewhere. Yun ang ibig sabihin. Kung mismong yung leader ng mundo, mga leaders ng mundong malalaki, leaders ng bansang malalaki, they're thinking of isolating themselves. Paano ang mga ordinaryong mamamayan ng mundo? Tayo. At bakit sila nagpaplano ng ganon? Gaano katindi? Alam nila? Baka alam nila. Hindi man sila gagawa ng ganong measures. Extreme. Yung ano ko po, ang tingin ko, extreme na siya eh. Di ba? So pag-usapan po natin, mga kababayan, ngayong araw na to para at least makapag-isip tayo ng maayos while still, while there is time. Habang may panahon pa tayong mag-isip at hindi pa nagkakagulo ng todo-todo, because right now nga makikita ninyo, nagkakagulo na nga sa ilang mga lugar. There is confusion and chaos. That is why, from time to time, lumalabas yung ating Pangulo para magsalita in address the nation, mga kababayan. So, before we continue, as usual,
Gawin nating normal as much as possible yung ating live streaming. Laging may hanap buhay. Ayos ka niya. Di ba? Pag wala na kasi tayong, ano na yan? Di na normal. Gawin nating normal. Ito po ang ating programa. Atid sa inyo ng napakagagaling nating products from Malaysia. Firmax, Firming and Lifting Cream. Ngayon, yung mga nag-order sa atin, babalik din yung normal. Di ba? Yung mga inquiries, idiretso na po ninyo sa aming mga messenger.